Matigas na ang kamay ni Jonah nung hawakan nito ng kanyang daddy. Nasa morgue na kasi ito at patay na. Pero hinawakan nito ng kanyang daddy para mainitan ang malamig na kamay ni Jonah. Hinahawak pa nga niya yung bigay niya na necklace dito. Iusap pa nga siya na wag daw ilagay sa freezer ang kanyang anak dahil ayaw daw nito ng malamig. Ganun pa man, nilagay pa rin ng mga staff sa cold storage si Jonah. Isang gabi ay nagpakita ang kaluluwa nito sa kanyang daddy. Sinabi nito na nilalamig daw siya. Kaya naman agad pumunta ng morgue ang kanyang tatay. Sinamahan ang nilalamig na katawan ng kanyang anak. Doon na halos siya natulog habang hawak ang kamay ni Jonah. Nung malapit ng i-cremate si Jonah ay nakita ng daddy niya na biglang dumilat ang mga mata nito. Kaya naman dali-dali niya tong nilapitan. Pinakiusapan niya ito na pwede bang imulat ulit ang mga mata niya. Nawat naman agad siya ng kanyang asawa na mami ni Jonah. Dahil ayaw magpaawat ng daddy ni Jonah, kreto niyang dinala ang katawan ni Jonah sa private hospital. Lagyan niya ito ng mga equipment kung saan ay feeling niya na pwede pang mabuhay ang kanyang anak. Ulit-ulit niya itong ginamitan ng defibrillator hanggang sa may mga nakakita na nga sa kanyang guard. Kaya naman agad siyang pinalabas ng hospital. Ayaw pa rin niyang magpaawa. Sabi niya sa kanyang asawa na dadalhin niya si Jonah sa isang lugar na kung saan ay pwede niya pa itong ma-retrieve. Pero pinaliwanagan siya ng kanyang asawa. Natanggapin na wala na talaga ang kanilang anak. Mas matatahimik ang kaluluwa nito kung maluwag na tatanggapin niya ang katotohanan.